my beloved Boss Mike Cervera. Ayan, mga kababayan, eto na. May nangyari dyan sa may bandang Visayas ba yan? Sa may bandang Visayas, mga kababayan, nagkaroon ng di umano'y bastusan ang dalawang membro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Naloko na. Ayon sa ating bubwit, ayon sa ating bubwit, mga kababayan, ito ang nangyari, mga kababayan, Ito nangyari. Yung parehas na dalawang gabinete. Ito na. Yung dalawang gabinete, ganito nangyari. Siyempre, 'di ba, mga gabinete 'yan may mga may mga event, no? May event na nangyari, kailangan nilang magsalita sa stage, 'di ba? Kailangan nilang magsalita sa stage, mga kababayan. So yung cabinet secretary na lalaki, nauna dun sa sige, itago na lang natin sa isang baguhin ko lang sa isang tent. Ayan, tent na lang. Sa tent. Ngayon, sa tent na 'yon, 'di ba? Sa tent na 'yon, nandoon yung grupo, staff, 'di ba? Yung mga kasama at saka yung mga nag-isplok sa akin. Naloko na. Ngayon, dapat pwede naman na silang lumabas doon sa tent. Malaking tent, okay ha? Binago ko para hindi walang masabi yung nag-isplok. Naloko na. Tapos, biglang dumating, yung isa pang cabinet secretary. Nung makita si cabinet secretaryng lalaki sa loob, mga kababayan, hindi pumasok. Si isa pang cabinet secretary. Naloko na. Ngayon, nandun lang sila sa pinto. Tapos sinabi nung kasama ni cabinet secretary, sabi niya, "Sir, nandiyan po si nasa labas." Sabi naman nung cabinet secretary na nasa loob, sabi niya, hayaan mo pumasok para batiin ko, 'di ba? Magbatian kami. Kasi nga, magkaiba sila ng sinusuportahan sa ngayong nangyayaring nagkakaroon ng hidwaang pampolitika. Naloko na. Yung isa, para bang pro-China yata yun. Yung isa, parang yata yun solid kay BBM yun. Naloko na. So ngayon, syempre bilang magkatrabaho, bilang magkakasama sa gabinete, 'di ba? Dapat merong respetuhan pa rin. So ngayon si hombre yung lalaki nandoon sa loob. Nag-aantay. Sabi niya, "Antayin nating pumasok para batiin natin." Pero alam nyo, yung isang cabinet secretary, mga kababayan, abay hindi pumasok. Hindi pumasok. Inaantay na lumabas. Yung isa pang inaantay na lumabas yung nasa loob. Yung nasa loob nga, inaantay din siyang pumasok. Ayun na, doon na nag-umpisa. So sabi nung nasa loob, kung ayaw pumasok, bahala siya dyan. Alam nyo, ang tagal daw nagantay doon sa labas. Nung isang cabinet secretary. Talagang inasar daw. Inasar daw nung cabinet secretary nasa loob. Naloko na.
Di ba? O ngayon, mga kababayan, eto na. Siyempre, tatawagin ka na para magsalita dun sa stage. Oo, ha? So, feeling daw nung cabinet secretary na nasa labas ng tent, parang nabastos ako doon. Naloko na. So, eto na, ha? Eto na. Pag-akyat ni cabinet secretary sa stage, palakpakan yung mga tao, yung mga vice mayor doon. Naloko na. Palakpakan. Yung vice mayor pala sa lugar na yon, anti-PBBM. Oo. So, yung iba kasi doon, yung marami doon, no? Naloko na. Pro-chacha o pro-economic provision, ha? Oo. So ngayon, yung mga vice mayor doon, nung nagsasalita, nung tinatalakay na nung cabinet sekretaryo tungkol doon sa chacha. Oo. Nagpapalakpakan daw ng ganyan, nagpapalakpakan. Kasagsagan ng hype. Ha? Kasagsagan ng hype, pinatayan ng mic. Naloko na. Pinatayan ng mic habang nagsasalita sa stage. Itong, pro-PBBM na cabinet secretary. Para bang siguro binulong nung isang cabinet secretary. Gantihan mo ko dyan, ha? Naloko na. Binastos ako niyan kanina. Naloko na. Diba? So, alam nyo na. Naloko Alam nyo na kung sino? Christian TV Vlog. Shout out. So, yun na nga nangyari, mga kababayan. Alam nyo, syempre, alam nyo naman yung madudulos. Mike, huwag mo na ituloy. So, yun na nangyari, mga kababayan. So, parang feeling din ng cabinet secretary na nasa stage, walang binastos nyo. Ganda-ganda at nasa hype ako. Tuwan-tuwa at palakpakan na yung mga tao, tapos gaganyanin nyo ako. Naloko na. Di ba? Naloko na. Okay na. Kilala nyo na ba ang dalawang cabinet secretary na to? Clue, ulitin ko. Isang Maka-Duterte at isang pro-admin at malapit kay Pangulong Bongbong Marcos. Isang cabinet secretary na maka-China at isang anti-China. Naloko. Okay na? Okay na. Okay na? Diba? Di ba? So, ayan, yung nag-dinner nga kami. At tapos, bago daw ako mag-isplok ng mga chismis, sa kanila ko muna daw i-chismis. Okay na. So, gets nyo naman yung alam ko namang matatalino kayo. At alam nyo rin kung sino yung mga tinutukoy ko kapag may mga blind item ako. At may mga chismis ako. Diba? Isplok mo na. Boss Mike, ang hirap manghula. Sumakit ulo ko. Kakaintindi kayo din. So, alam nyo na, diba? Mga chismoso! Malditang lola! Mga chismoso talaga kami, mga boss. Inaamin ko naman eh. Hindi ko na itatanggi. Chismoso talaga ako. Number 1 ako chismoso. Naloko na. Kanina lang yan. Kita nyo naman yung damit ko. Di ba? Parehas pa rin. Di ba?
Sa mga gusto ng mga chismis, PM, gano'n. Muli! Oo, ha? Alam nyo na, Mike Cervera po, laging nagpapaalala. Opo, ha? Mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Siya ang mandako ng mundo, naroon kayo. Syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Mga kababayan, huwag niyo pong kakalimutang i-comment ninyo dyan. Baka sakaling sagutin ko. At syempre, huwag niyo kakalimutang mag-like, mag-share para naman makaganti kayo sa iba. Our beloved Boss Mike Cervera.